Nakiisa si Senador Dante Marcoleta sa rally ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo sa EDSA People Power Monument kagabi. Handa raw siyang makulong para sa kasong plunder kung yan anya ang kapalit para maipagtanggol ang katarungan. Narito po ang aking unang balita. Dumating si NCRPO Chief Police Major General Anthony Aberin sa People Power Monument. Agad niyang pinuntahan ang isang bus na nakapwesto pa rin sa isang linya sa EDSA. May permit tayo eh. Kasama sa conditions ng permit. Okay na po yung usapan, hinihintay na lang po yung may hawak ng susi. Kasi nga, di ba, inalis yung susi kinuha. So, hintayin natin. Pag hindi naalis, then we will talk again with them. Kung ayaw talaga, then that's the time siguro na maghatak tayo. Mag-aalas 8:30 na nang tuluyan itong inalis at inatras sa White Plains Avenue. Dahil dito, 3 linya na ang nadaanan ng mga motorista. Ang iba pang nakaharang na bus natanggal din sa pagkakabalandra bagamat nagkagulo muli bago ito may alis. May konting commotion because yung mga nasa baba po na mga kapatiran ay ayaw pong pagalaw yung bus. Although nakalagay po sa permit na dapat walang nakabalagbag po dyan ng mga sasakyan. So we ask the attention ng mga leaders nila para pumunta mismo doon para sabihan yung mga kasapi po. Pinalipat na rin ang iba pang mga bus na nakaparada sa White Plains. May-ari ng motor, habulin nyo na. Pag naikarga na po yan, tapos na po yan. At ang abisong ituto ang mga nakaparada pa rin sa EDSA, tinutuo sa mga hindi sumunod. Ayon sa MMDA, hindi na nila pinilit alisin ang mga sasakyan na kahambalang doon para maiwasan ang tensyon. Pero pinatawa nila ng multa ang mga ito. Unang-una yung illegal parking. In fact, hindi kami nag-tow pero nag-issue po tayo ng mga citation tickets under the no contact apprehension policy. Dahil bawal po mag-park dyan sa EDSA. Ngayon, dahil meron silang permit na inisyo ng Quezon City Government, limited po yung parking na inalat. Nasa 3,000 pulis mula sa NCRPO at Regional Mobile Force Battalion ang dineploy para magbantay sa paligid ng People Power Monument. May command post at first aid station din doon. Sa kabila ng matinding sikat ng araw, nagpatuloy ang programa ng mga rallyista para sa panawagan nilang transparency at accountability. Ipinakita nila ang suporta kay Senador Dante Marcoleta na nakatakdang kasuhan ng plunder. Personal na nagpuntang senador sa rally. Nakahanda po akong magpakulong. Kung kinakailangang maaresto po ako, wala pong problema. Kung ito po ang kabayarang hinihingi para ipagtanggol ko ang katarungan. Nasa 8,000 dumalo sa rally. Kinansela o nirevoke naman ang permit nila ngayong ayon kay Elmo Sandiego ng Quezon City Department of Public Order and Safety. Pinalaya naman ang 4 na inaresto dahil sa pananakit umano sa mga pulis. Yung bus driver po natin is hinayaan na lamang po ng ating police since part naman po ng trabaho daw niya yung nangyari. So pinatawad na po niya. Yun naman pong nanapak is ina-identify pa po ng ating police kung yun po talaga yung nanapak sa kanya. For further investigation pa po kaya na-release itong 4 nating mga naaresto. May mga na-monitor din umano ang NCRPO na may ibang grupong nakisali sa mga miyembro ng INC. May na-monitor po tayo na ibang grupo, hindi kasabi po ng Iglesia ni Cristo. But our intel operative po ay tinututukan po yung mga individual po na yan. Iginiit naman ng PNP na hindi nagkaroon ng failure of intelligence. We have monitored already that this thing will happen. The only problem is, hindi natin ma-pinpoint yung exact day. But just the same, before the rally, bago sila pumunta rito, nakapag-deploy na tayo. The only problem is, hindi natin in-expect na ganun karami. Ayon naman sa Malacanang, naniniwala po ang Pangulo sa liderato ng INC na sila ay nagkaroon ng rally o sinasabing protesta para itaguyod ang transparency, accountability. Iginagalang natin ang liderato ng INC at hindi tayo naniniwala na sila ang magiging nasa likod ng destabilization. ito ang unang balita. Mariz Umali, GMA News.